In this video, pag-usapan natin yung traditional product searching. Kung paano ba ito gawin. So, umpisa na natin. Hi guys at welcome back sa aking channel. If bago ka lang sa aking channel, make sure to hit the subscribe button. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong content. So dito sa video na to, pag-uusapan natin yung traditional manual search. So sa pagsa-search na to, so maghahanap ka ng specific product kay Amazon, then maghahanap ka ng supplier na nagbebenta ng specific product na isa-search mo. So umpisa na natin. So punta muna tayo kay Amazon. Yan. So let's say hanap tayo ng mga supplements or pagkain. Pero try natin cereals. Pagkain muna tayo, grocery items. So by the way, sa pagsa-search kay Amazon, pwede gumamit ng keywords or pwede kayo gumamit ng UPC. Yung UPC is yung Universal Product Code. So later papakita ko sa listing saan makikita yon. So let's say keyword search muna tayo. Breakfast cereals. Yan. So pag nag-search kayo, yan, makikita nyo kung ilan yung search result, meaning over 2,000 listings gamit itong keyword na to, breakfast cereals. So ito siya. Susunod gagawa tayo ng mga videos sa mga current online arbitrage tools na ginagamit ko. So kung mapapansin nyo, makikita nyo na kapag sold by Amazon. Yung client ko kasi ayaw nakikipag-compete kay Amazon. Kasi usually si Amazon siya na yung pinakamababa. So ignore nyo na lang muna yung ibang mga nakita nyo, yung naka-purple na yan. So yan, machi-check kung restricted yung specific product na yun sa client ko. So hanap tayo ng product na pwede i-search. So makikita nyo na rin yung ranks at kung nasaan category under yung specific na product. So merong usually yung ginagawa ko kasi isang klaseng product hindi naka-bundle. Example na naka-bundle ito. Meaning possible kasi itong isang product listing may multiple websites or suppliers na pwede mong makuha. Baka kasi out of stock yung isang variation nito dun sa isang website na sinusourcean mo or kung saan kang supplier nakuha. So kaya ginagawa ko, mga ganito lang, same product lang or walang variation, ika nga. So ito, check natin to. High key. So paano ako mag-search? So isa sang way na inaano ko, ito, search Google for image. So Amazon din, walang ibang website. So kay Amazon lang din siya. Pwede na kasi yun yung specific image kapag may nakitang same image do sa pag search mo sa Google, makikita mo na agad. So yung mga nakita natin is lahat puro kay Amazon. So ngayon,
Check naman natin tong keyword search. Search Google for keyword. Ayan. Masyadong mahaba. So, trim natin. Ayan. Amazon. Hikey. Meron din siya kay Walmart. So, click natin ha. Ito si Hikey, yung mismong website. Kaso mukhang, ayun. Ano to? Anong product to? Hikey Protein Cereals. Ayun. Kabundle. I-product search pa, kaya ba? May members login pala to. Ano siya? Protein cereals. Masyadong laking font niya. Wala siya. Naka-bundle. So, yun. Tatlo lang. Tatlong nga ba? Hindi, madami. Kaya lang. Ayun yung mag-drop down. So, skip muna natin to. Para sure. Ito yung kay Walmart. So, hindi siya match. Ito naka-pouch. Tsaka hindi rin to masyadong mataas yung presyo kaysa kay Amazon. So, lugi. Ano pa tayo? Tsaka guys, i-make sure nyo na familiar kayo dun sa mga supplier websites. Meron kasi mga websites na landing page lang. Para security na rin din sa sa client nyo, na hindi sila mawalan ng pera kasi baka hindi naman siya legit na website para bilan ng specific product. So, ingat-ingat pa din. So, nutrition. So, mga naka-pouch. Okay. Skip tayo dito. So, kuha tayo ng isang ayun. Kakita lang natin. So, ito na lang. As maple. So, check nyo ako masyado. Baka mamaya masyadong mabilis din ako. So, slow mo yun na lang. So, ginamit ko yung keyword search. Skip muna natin si Hikey na website. Ito, kay Walmart. Kanina meron din kay Nutrition. Ito. Mga kilalang website kayo na Walmart Nutrition. Pero kapag hindi kayo sure sa website, meron ako ituturo na paano ma-filter yung mga ganong bogus websites sa susunod ng mga videos related sa product sourcing. Ito. Okay. Ito hindi siya match. Ito match na match siya. Okay. Pero pagdating sa price, lugi. Right. Guys, ganun lang kadali yung pagpa-product search ng mano-mano. Ito yung traditional. So, make sure nyo lang na yung price ni Amazon is mas mataas kay supplier website. Gaya nito. Ito kaya siya mataas kasi hindi siya sold and shipped by Walmart. Meaning merong third party seller
Parang katulad kay Amazon, si Walmart kasi isang marketplace na din. So, pwedeng magbenta yung mga sellers dun bukod kay Walmart. So, yun. So, guys, ganun lang kadali yung pagpa-product search. So, again, review lang ng kaunti paano ko ginawa yung proseso. So, una, open ko si Amazon, then search ako gamit ang either keywords ng specific product na i-source natin or gamitin yung UPC. So, yung UPC for different video na lang yun. Right? Then, search ko siya, check ko yung image, make sure match yung image, match yung mga title, match dun yung mga basic information. At make sure natin kung yung client nyo is nagsisell kay Amazon, dapat mas mataas yung presyo ni Amazon kesa dun sa supplier para merong profit. So, ito yung mismo lang yung ganung kadali yung proseso. Alright? So, kung meron kang feedback, suggestions, comment, feel free to put a comment down below this video. Kung nagustuhan mo naman tong video na to, i-like mo yung video. Tulungan mo na rin ako mas ma-boost tong channel ko by clicking the subscribe button. At click mo na rin yung notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong content. Until sa susunod na video, bye-bye!